Yo, what's up mga boss? Kumusta kayo dyan? Ako nga pala, si Jeff Cinco, isang entrepreneur at isa ring content creator dito sa Davao del Sur. At ngayong araw na to mga boss ay pag-uusapan natin kung paano makautang sa bangko. Kaya kung gusto mo ang topic na to, panoorin mo ang video na to. Kaya tara, let's go! Bago natin umpisahan mga boss, no, gusto ko lang ikwento sa inyo ang aming experience sa bangko. O nga pala, meron pala kaming salon business, ang Zell Salon, at magti 3 years na ito. Ngayong November 28, 2024. So, ang karanasan namin sa bangko mga boss, no, ay kwento ko muna sa inyo. Noong 2022, kumuha kami ng account sa bangko. Yung malapit lang sa amin dito is ONB. Bakit nga ba ONB ang kinuha namin? Siyempre, alam nyo na. So, kumuha kami sa ONP mga boss, no, dahil sapagkat meron kaming kliyente dyan. Meron kaming mga customer dyan, yung manager, yung loan officer, halos dyan nasa bangko na yan ay mga customer namin. Meron din kaming customer sa BDO, sa BPI, so halos lang mga yan. Marami kaming customer dyan. Pero pinili namin sa ONP kasi malapit lang doon sa amin. So, mga boss noon, meron kaming kliyente dyan sa ONB na matagal na naming kakilala. Officer siya ng, loan officer yata siya dyan. So matagal na kaming kilala niyan mga boss no. Customer na niyan na namin yan noong way back mga 5 years ago. So, mga ganon. Kasi mga boss, dati pala kaming salon franchiser owner dito sa Digos. Dati yon mga 2016 hanggang 2021. So, noong November lang kami nag-start ng business. So, si ma'am, yung customer na yon is kilala na kami sa larangan ng pagnenegosyo kasi meron kaming franchise dati. At sabi ni ma'am sa amin, ma'am, sir, baka gusto nyong mag-loan, di ba? Punta ka lang kayo sa office namin at ako nang bahala sa inyo. So, nung mga panahon kasi yun mga boss, no, 2022 ay hindi namin kailangan ng pera kasi nag-start pa kami ng business noon. Hindi pa kami nagpapalaki noon. Kakaumpisa pa lang. So, pag maglo-loan kami, ay baka lamunin kami ng utang at bayarin. Kaya, hindi kami kumuha. Pero, nung 2023 lang mga boss, last year pala, ay kumuha kami ng loan sa kanya. So, paano nga ba makakuha ng loan? Unang-una dyan mga boss, kailangan mong kumuha ng account doon. So, sa pagkuha ng account, eto lang yung na-experience namin. Kinuhanan kami ng, ano nga ba yun? DTI, business permit, parang kinuha yata. Tapos, mga supporting documents, mga ganon-ganon. ID, yan, kailangan yan. At ang kinuha namin sa pagkakataong yun ay checking account. Yung debit is yung meron kang cheque. So ang first initial requirements nila para makapagbukas ng checking account ay nasa mga 20,000. So ayun, kinuha namin yon kasi yung cheque kasi mga boss is napakahalagang gamit yan. Kaya namin kinuha yun. Pero sa ibang topic natin yan pag-usapan. So, kinuha na namin yung account. At ang niyan is doon kami nagpapaikot ng pera. So, pangalawang tips yan, doon nyo paikutin yung pera nyo sa bangko na yun. Di ba? Kasi, ang bangko kasi, nakatingin yan hindi sa ipon mo. No? Hindi sa ipon mo, kundi yung transaction ng pangalan mo doon, yung transaction ng negosyo mo, kung ilang ikot yan. So, anong ikot ba yung sinasabi ko rito? Sampulan, bigyan kita ng ibang sample kasi cash flow to at magulo to pag-usapan, pero saglit lang na sample. Ikot, halimbawa, doon mo, halimbawa may benta ka ngayon na 5,000, 10,000, siguro mga isang linggo, halimbawa lang to sa halimbawa isang linggo may benta ka ng mga 20,000. So, i-deposit mo yun. Tapos, the next week naman, meron kang bayarin na 10,000. So, mag-withdraw ka ulit doon. Ganun siya pagpapaikot ng pera sa negosyo. Deposit ka doon, tapos pag mayroon kang bayarin, doon ka kukuha, tapos
Pag meron ka na namang kita, babalik mo na naman siya doon. Ganon tinitingnan ng bangko. Ito ay pang-experience lang namin. Ewan ko sa experience, no? At noon nga, kasi nga kilala kami ng manager doon, kilala rin kami ng mga officer doon, yun na nga, inofferan kami ng loan. Hindi naman malaki kasi baguhan pa lang kami. Oo nga, inofferan kami ng medyo malaki pala. Mga kalahati. O, yung mga ganyan, mga kalahati. Pero, hindi naman kinuha, syempre, kasi aanhin naman namin yun. Di ba? So, kumuha lang kami ng konti pang renovation sa aming salon. So, ano nga bang mga tips na maaari nating makuha doon? Syempre, kung gusto mong makautang, kailangan mo ng ekstrang pera, magbukas ka ng bangko. Bakit? Mga boss, kung ang negosyo mo, kung ang goal mo, kung ang plano mo ay palakihin ang iyong negosyo, kailangan natin yan ang bangko. Kaibigan natin yan, no? Kaibigan natin yung bangko. Yung gobyerno, yung bangko, at yung masa. Yan, kailangan nating pagdugtungin yan. Kasi, pag wala kang bangko, mga boss, wala kang bank account, mahihirapan lumaki ang iyong negosyo. Sample ko. Sa salon namin dito sa Digos, ang Zell Salon, ay invite ko pala kayo sa anniversary ng Zell Salon, no? Baka makalimutan ko mamaya. Ngayong November 15 to 30, pero November 28 yung talaga anniversary. 3 years founding anniversary, pero meron kaming pa-promo, no? Up to 50% discount. Message lang kayo sa page ng Zell Salon. Baka makalimutan ko. So, ang business kasi namin, mga boss, no, ay kailangan ng pondo. Katulad nung last year, kailangan namin ng magandang sofa. Yan, magandang sofa. So, kung may benta kami, may kita kami sa buwan na yon, hindi namin yun gagamitin pambili ng sofa. No? Kasi marami tayong kailangang i-reinvest. No? Marami tayong paggagamitan sa pera. So, ang ginawa namin, nag-loan kami sa bangko pang bili ng mga gamit gaya ng malaking sofa, ang salon chair, at konting mga renovation sa salon, lalo mga bagong signage, mga ganyan-ganyan. So, doon namin kinukuha yung pang-renovate namin. Kasi, yung kita namin ngayon, no, kita sa araw na to, ay sa buwan na to, is binayad lang din namin sa utang namin. Ganyan talaga, mga boss. Kailangan natin yung bangko. Kasi kailangan natin sila at kailangan nila tayo. Huwag tayong matakot na pumunta sa bangko, mag-inquire, magtanong kung anong requirements, magkano yung ganito, magkano yung interest. Huwag tayong matakot dahil kailangan nila tayo. Basta, subukan mo lang i-entertain ka ng bangko pag magbukas ka ng account dyan at sabihin mo business, matutuwa yan sila sa iyo. Bakit? Kasi mga boss, no? Kadalasan dyan, nasa bangko is nag-iipon. No, nag-iipon. Meron din naman dyan mga yung account, yung pangsahod. Hindi ko alam ang tawag doon. So, kadalasan dyan, nag-iipon lang sa bangko. Bad trip ang bangko niyan kasi aanin nila yung pera. Kailangan nila yung palakihin. Kailangan nila yung patubuin yung interest nun. So, naghanap sila ng uutang. Kaibigan nila tayo, mga boss. No? Naghanap sila ng katulad sa ating mga negosyante, mga small business owners dyan. Kaya kung isa kang small business owners at gusto mong makautang sa bangko, alam mo na ang gagawin mo. Pumunta ka na sa bangko, magbukas ka ng account at magpaikot ka ng pera doon at antayin mo silang lalapit sa iyo. Antayin mo silang mag-offer sa iyo. Ito, kwento ko lang isang karanasan namin sa isang bangko dito sa Digos na nagbukas kami ng account 5 months, wala pang 1 year, basta mga ganun 6 months yata. Tapos mga boss, no, hindi ko akalain na offeran niya kami kasi bago lang kakabukas pa lang. So, ang ginawa niya, nung pumunta kasi kami sa kanya, nag-offer siya sa amin ng, tinanong niya yung pangalan ng business namin, gano'n, search niya, tapos sabi niya, Zell Salon, maraming branch to dito sa LYR at dito rin sa MCOR at merong Kinapawan. So, alam niya yung business namin nung manager yung nakausap namin. At alam nyo ba, mga boss, no? Ito, nag-offer siya sa amin. No? Thank you, boss manager. Yan. Nag-offer siya na, sir, ma'am, baka gusto nyo mag-loan, kailangan nyo ng pondo, magtayo kayo ng isang branch, kami nang bahala sa pondo.
napakasarap nun sa pakiramdam, no, mga boss, no, na inoperan kami ng dalawang bangko ngayon na pautangin. At syempre, hindi namin kukunin yon. Syempre naman, di ba? Bakit? Kasi, marami pa kami utang. Oh, ganyan talaga. So, hindi namin kinuha yung loan na yon, tsaka na kung magbukas kami ng isa pang branch. Oh, so, yan lang muna for today's video, mga boss, no? Kasi, marami tayong gagawin. Negosyante tayo eh. Magtatrabaho-trabaho ulit tayo ngayon at mag-update ng system natin sa salon. Meron kaming ginagawang booking system ngayon at system sa mga inventory at kung ano-ano pa. Kaya update lang tayo mamaya. At muntik ko lang makalimutan yung ano namin anniversary, ha. Invite ko kayo, ha, at share nyo tong video na to kung nagustuhan nyo para naman merong matutunan yung ibang mga negosyante na wala pang bank account at namumblema sa puhunan nila. Pero sa pagnenegosyo talaga, mga boss, no, ay hindi ang problema ay yung capital, no, kasi pag nag-umpisa ka, problema mo yan, pero pag papalaki ka na, aabutan ka lang yan ng mga bangko o kung sino ang mga investor dyan. Ang problema talaga sa negosyo, mga boss, ang paghawak, ang pag-handle, no? Napakasakit sa ulo talaga, no? Paano mo i-survive yung business mo bukas, sa susunod na buwan, sa susunod na taon. So, kung ikaw may negosyo ka ngayon, kumusta? Kumusta? Marami ba tayong benta? Tagilid ba? Malakas ba? Branch out na ba? For franchise na ba? At kung hindi ka pa nakapagnegosyo at ang tingin mo sa aming mga negosyante ay maraming pera, ha? Raulo ka ba? Ang sasabihin ko sa iyo ay wala kaming pera. Yung pera namin is umiikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Ganon. So, dapat alam mo yan. So, yan lang muna for today's video. Bye!